Good morning, ma'am. This is Darren Barlis from 33A18 and I present this in subject Forensic Chemistry and Toxicology. Title Forensic Toxicology. First is Forensic Toxicology and Toxicologies. Ano po ba ang Forensic Toxicology? Ito po yung nag-aaral para sa drugs kung meron bang toxins sa blood sa autopsy o kung gumamit ba siya ng drugs bago siya mamatay. And sa toxicology naman po, ito po yung nag-aaral ng poison or antidotes na tinitignan po nila kung makakabuti ba ito sa tao, kung ang resulta ba nito is positive. Sa toxicologist naman po, ito naman po yung mga tao na nag-aaral sa lab or laboratory. Sila po yung nag-examine o sila po yung tumitingin kung ang pinagmulan ba ng krimen ay mula sa drugs, toxins, or poisons. Dito naman po tayo sa importance sa forensic toxicology. First is agency. Dito naman po, ito naman po is DOH or Department of Health. Sunod po is pharmaceutical. Sila po yung mga companies na pag-develop na mas ligtas na mga produkto na makabubuti sa tao. Next is consumer. Sila naman po yung mga bumibili ng makakabuti sa sariling kalusugan at para maiwasan ang sakit tulad po ng coronavirus. Ayan po. Sila po yung bumibili o naghahanap para makaiwas sa sakit. Dito naman po tayo sa history of toxicology. Kung makikita po natin, andyan po yung poisonous plants and poisonous animals. Ayan po. And then, makikita po natin na si grandfather of toxicology na si Paracelsus in 16th century. Dito po ay tinutukoy niya na plants or animal are poison. Yung mga animal and plants daw po na yan ay sobrang lakas ng mga poison nila. Dito po, kapag daw po ito ay nakain or nakagat ka, unti-unti na kakalat ang poison sa iyong katawan at magdudulot ito ng kamatayan. And then makikita po natin sa baba, History of Toxicology, si Matthew Father of Toxicology in 19th century na si Spanish physician Orfila na pinaliwanag na kapag ikaw ay na-poison, ang tatamaan sa iyong katawan ay organism by analyzing by autopsy. And din po, pinaniniwalaan din po ni Matthew Orfila na kapag ka daw, dito naman po tayo sa ways to how to collect forensic chemistry sample. First is, ito naman po ang iba't ibang collection ng sample. First picture sa po, pag dry ang blood, kailangan po gamitan ng nylon brush. Next po, isolation. Pag extract ng blood by positive in drugs, ang gagawin po dito ay hihiwalay ang blood sa mismong drugs.
Next po is detection and characterization by doing autopsy. Ayan po. Sa loob ng internal organism na ng isang tao. Next po is identification of the drugs. Determine kung yung isang blood or ihi ay positibo sa drugs. And then next is interpretation. Dito naman po kukumpara kung meron pang drugs or poison sa loob ng isang katawan. And diyan po nagtatapos ang ating presentation. Again, I'm Charlan C. Barlis from 33A18. Thank you po and good morning po.